Mga kapuso, umakyat pa sa mahigit 1,000 ang mga Pilipino sa Middle East na umuling na mapauwi ng Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na gulo roon. Sabi ng Pangulo, hahanapan naman ng paraang mailikas sila pero sa ngayon, delikado pang magpalipad doon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dumagundong sa bahagi ito ng Tehran sa Iran sa lakas ng pagsabog mula sa pag-atake ng pinagsamang puwersa ng Israel at Amerika. Ang gaya nitong pag-atake ang nagtulak sa Iran para gumanti sa Israel at mga kalapit bansa na may mga military base ng Amerika. Ngayon, damay na rin sa nagpapatuloy na sigalot ang ibang bansa kabilang malapit sa Middle East. Tulad ng Pakistan kung saan ipinrotesta ang mga pag-atake. 10 ang nasawi sa rally sa harap ng US Consulate sa Karachi. Nabulabog naman ang mga residente ito sa bahagi ng Southern Lebanon sa pagtama ng Israeli missile. Dahil sa nagpapatuloy na gulo, umabot na sa mahigit 1,400 Pilipino ang humiling na mapauwi na. Pinakamarami sa Dubai, Israel at Abu Dhabi. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong kasama ng gabinete, hindi pa tiyak kung kailan masisimulan ang repatriation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Ayaw na ng Pangulong madagdagan ang isang Pilipinong kumpirmadong namatay sa ginti ng Iran sa Israel. Kaya panawagan ng gobyerno sa mga Pinoy sa Middle East. If you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Iginit muli ng Pangulo ang suporta sa mga inataking bansa. Let's hope that there is a ceasefire and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Bukod sa kabuhayan ng halos 2.2 milyong Pilipino sa Middle East, binomonitor din ng gobyerno ang ibang epekto ng tensyon doon, tulad sa palitan ng piso sa dolyar. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyan galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, edi bababa. Posibleng maapektuhan ang presyo ng mga pangunahing bilihin kung tataas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero kung seguridad ang usapan, siniguro ng gobyerno na walang direktang epekto sa Pilipinas ang giyera sa Middle East. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.